Magandang araw sa inyong lahat. Gusto ko lang mag-update sa aking vlog. So, napanood ko na naman ulit yung si retired General Macanas. Naawa ko sa kanya at nararamdaman ko po na ang kanyang saloobin ay talagang para sa ating bayan. Nakakapanghinaya nga lang, retired na siya. Pero po, General Macanas, pwede po kayo mag-senators para sa eleksyon. Naku, ikakampanya ko po kayo at ibuboto ko kayo. Ang buong angkan ko po, ang dami-dami ng angkan ko, ibuboto namin kayo. Anyway, ito naman si Active General Acorda. Ang gusto niya mangyari, una niyang tatakutin si retired General Macanas. Para kung matakot si General Macanas, ang mga ibang vlogger matatakot na rin. Pero I'm so proud kay Dr. Macanas kasi hindi siya nagpa-talo, hindi siya nagpadaig kung ano man. Karapatan natin ito lahat kasi sino ang mag-aaho ng bayan natin kundi Pilipino. Pilipino po ang mag-aaho ng ating bayan. Tignan mo si Secretary Paras, nagsalita na rin. Diba tungkol dito sa mga nangyayari, sa mga vlogger na tatakot nyo ngayon ng maaga-aga. Hindi na po lahat ng mga tao ngayon, ang mga utak sarado. At saka ang social media ngayon, kahit na mga probinsya, naaabot na nila. Sadtusi nga lang kasi kailangan ngayon nakaregistered na ang ating mga cellphone, which is I agree 100% na i-registered ang mga cellphone. So para madaling matrace out ang mga, at saka mas madali ang trabaho sa gobyerno. So anyway, yung saloobin ni retired General Macanas is talagang mayroon siyang source na pagkakatiwalaan niya na tinatawag natin ngayon puting ahas. I truly believe na mayroon siyang mga puting ahas na nagbibigay sa kanya ng active information galing sa Malacanang. Katulad din ni Madam Maharlika na mayroon din talaga siyang mga source na talagang mga active. Yun yung sinasabi niya. Minsan ang mga kakampi niya, ang mga nagbibigay sa kanya ng information is yung mga military pa yung iba. At natutuwa po ako na kahit sa ganoon pangyayari, kahit magulo ang nangyayari, pero very aware ang ating mga military, mga kasundaluhan, mga tao. Napakaganda po kasi kung itong nangyayari ngayon, kabago-bago pa lang magdadalawang taon pa lang yata si Pangulong Marcos, ito na walang nangyayari talaga, as in wala. Hindi namin nararamdaman na umangat ang kabuhayan ng Pilipino. Instead, ang taas ng bigas ng presyo. Asan yung pangako nyo na 25 pesos ang 1 kilo? Ang mga karne nagtaasan. So, paano mangyayari sa mga Pilipino? At saka ikaw, Active General Acorda, napakasensitibo nyo po. Balat sibuyas nga talaga kayo. Yun ang sinasabi sa inyo. Dapat kung balat sibuyas kayo mga nandiyan sa gobyerno na pinasasahod namin kayong lahat, magsipagretero na po kayo at ang ilagay dyan, mga mangingisda at saka mga magsasaka. Baka sakaling umasinso ang bayan natin dahil hindi yan sila mangungurak. Ikaw palagay ko na bibrainwash na yung utak mo rin ni Lisa Ismags dyan. Baka sana naman wag. Kawawa naman ang inang bayan natin. Paano na lang ang kinabukasan ng mga bata? Kayo pa naman ang mga inaasahan namin na nagbabantay at poproteksyonan ang bayan natin at ang kinabukasan ng bansa natin. Lalo na ang mga kabataan na huwag maging pulburonik katulad ni Pulburonik dyan. So, I hope na magising naman ang ibang mga nakabaro dyan ng military na huwag kayo sunod naman kung mali na yung mga ginagawa. Pero I truly believe talaga na
nakikiramdam lang sila. Kaya wag natin din i-pressure, guys. Tayo mga nagbablog, wag natin i-pressure na yung ating mga military or mga general dyan o mga kasundaluhan at saka mga nasa ibang gobyerno, nakikiramdam din lang yan. Pero ang masakit naman dyan, kung gamitin din ng iba, matapos sila mangurakot, babaliktad na naman. Kung sino ang presidenting darating, doon na naman sila sisip-sip. Pero ang gusto kong presidente dyan, katulad ni Tatay Digong ulit. It doesn't matter kung mayroon nangangamatay, kung dapat naman talaga, halimbawa kung totoo man yan, yung mga addict na yan, yung mga nagbibigay ng mga drug dealers na yan, kaysa kaunti lang silang mawala, kaysa ang kinabukasan ng mga anak natin. Piliin ko na po yung kunti silang matitigok na hindi naman karapat-dapat dito sa mundo. Kung sakali lang po, totoo yung mga yun. Pero ako presidente, katulad ng sinabi ni Madam Maharlika, pag nangurakot ka 1 million, pag 2 million, asawa, 3 million, hala. Pati tuloy mga kaanak-anakan na nadadamay. Pero kasi kahit naman ang mga anak matitino, kung ang mga magulang talaga na nasa gobyerno natin na mga pasaway, siyempre ang mga bata walang magagawa yan para sa magulang eh. Pero when I was grow up, pag nakikita ko na magulang ko noon may mali, hindi sila nangungurakot ang magulang ko. Kunwari, namamali ng desisyon, sinasabihan po namin mga anak. Kasi minsan, may desisyon tayo na hindi na natin na papansin na mali pala yun. Kaya ka nga may assistant, may secretary dyan, at may mga galamay para i-forward mo yung mga hindi mo kayang gawin eh. So please, save our beloved country. Thank you guys.